Angeline's POV. Huwag kang nang matakot. Normal lang daw ang spotting sa first trimester, sabi sa internet. Tinutok ni Nadia ang tingin sa hawak na cellphone at muling nag-scroll. Pero kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor? Mariing pumikit si Angeline at ayaw gumalaw sa kinaupuan. Natatakot akong maling mangyari to at baka mawala ang baby ko. Nanginginig ang kamay kong yumakap sa aking tiyan. Sa naisip, bumagsak ang luha sa aking pisngi. Angeline, huwag kang umiyak dyan. Kalma ka lang, okay? Huwag ka muna mag-isip ng masama. Pagpapakalma ng kaibigan. Hindi ko mapigilan, Nadia. Paano kung wala na pala ang baby ko? Nag-aalala itong tumango at inilalapitan ako. Shh! Huwag mo munang isipin yan, Angeline. Mapating ka sa doktor, bukas na bukas din. Hinilat nito ang likod ko kung kaya't bahagya akong nakahinga. Kinabukasan kahit kabado, nagdesisyon ako magpatingin sa doktor. Hindi ko nga maihakbang ang mga paa ko sa takot na maling magdugo. Mahigpit din ang kapit ko kay Nadia na nag-aabang ng tricycle. Pili ka lang yung good driver. Paalala ko sa kanya. Para ano? Sweet lover? Ay! Tukso nito sabay kiliti sa tagiliran ko kung kaya nahampas ko ang braso niya. Baliw. Siyempre yung maingat magmaneho mahirap na, no? Baka di tayo umabot sa klinik. Umingos siya at pinara ang paparating na tricycle. Kuya, sa klinik, pambuntis? Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Takot na kasing masaktan tong kaibigan ko, eh. Nadia? Buliw ko sa kanya at pinanlakihan pa ng mata. Na makarating kami, si Nadia na ang nagbayad sa driver. Diretso na ako sa loob. Simple lang ang klinik pero malinis. Tahimik at tila kami yata ang unang pasyente ngayong araw. Yes po, ma'am. Check up po. Tumango ako sa babae na sa tingin ko ay sekretarya. Nilahad nito sa akin ay isa pang kwarto. Walang tigil sa pagkabog ang puso ko na makapasok, lalo na maharap ang doktora. Kung hindi ito ngumiti ng malawak, hindi mawawala ang kaba ko. Nang ayain ako nitong maupo sa harapan ay umupo ako at agad sinabi ang pagdurugo ko. Kailangan kita i-check up, Kahit normal lang spotting, mahirap din dahil baka mapunta sa pagkakunan. Mas magandang sigurado, iha. Mabuti na lang at agad-agad ang punta rito. Mahina akong tumango kahit pa natatakot na ako sa sinabi nito. Pilit kong kinalma ang sarili at ilang beses kong hinaplos ang impis kong tiyan bago magsimula ang doktora. Namamawis ako sa durasyon ng check-up, nanginginig ang kamay, halos hindi na makapagsalita. Kahit nang maghintay na sasabihin ng doktora, hindi pa rin ako makahinga. Mahina ang kapit ng baby mo, miss. Hindi ka po pwedeng magtagtag at baka makunan ka. Mahinahong bigkas nito. Maling galaw ko lang pala mawawala ng baby ko. Ano ba lately ang ginagawa mo? Tanong nito. Namanhid ang bibig ko ngunit pilit ko pa rin magsalita. Nagtatrabaho po bilang waitress. Mahinang sagot ko. Napailing to at nagsulat to ng kanyang reseta. I suggest complete bed rest ka muna, ha? Bawal ang mabibigat na trabaho. Hanggat maaari, sa bahay ka lang. Reresetahan kita ng gamot pampakapit. Umiwas ka rin muna sa stress ngayon. Tuloy-tuloy pang bigkas nito bago inabot ang reseta. Lahat ng yon ay sinaulo ko. Ayoko naman malagay sa panganib ang baby ko, eh. Balak ko na rin muna mag-resign sa trabaho. May pera pa naman ako galing kay mommy kahit yun na lang muna. Salamat, doktora. Welcome. Kung lumala ito, pakitid na rin dito kagad. Mag-iingat, ha? Walang garantiya na magiging okay ang lahat, pero kung magdodoble ingat ka at magiging malusog, walang imposible. Dagdag pa nitong sabi bago ko pinakawalan. Humigpit ang kapit ko sa reseta. Gusto ko nang takbuhin pang tindahan para lang makabili na ng gamot na maiinom at mas kumapit si baby. Paglabas ko, imbes magsalita ay binida kay Nadia ang lahat. Napatras ako matapos makitang kaharap na nito si Baron na may pinapakita sa kanyang cellphone. Napasandal ako sa pader at pilit tinatago ang sarili. Di man ako sigurado kung hinahanap ako. Mas maganda lang maging ligtas muna sa ngayon. Muli kong sinilip kung kausap pa nito si Nadia. Na makitang wala na ay sinenyasan ako ni Nadia na lumabas na. Hinahanap ka nga, eh. Hindi na tayo safe pa dito, Angeline? Hindi ka nakilala? Takong tanong nito. Siyempre hindi. Di naman nila alam na kaibigan kita, eh. Makalipas ang ilang sandali, kaagad na rin kaming umalis. Dumiretso nga muna sa bilihan ng gamot. Anong sabi ng doktor? Sinalyapan ko si Nadia at malungkot nang umiti.
Mahina raw ang kapit ni baby. May tendency daw na malaglag kapag hindi nag-ingat. Ha? Eh di dapat mag-resign ka na sa trabaho mo? Umirap ako at napanguso. Ganun na nga. My baby's safety is my top priority right now. Ayoko man mag-resign pa pero kailangan. Hindi ko naman po pwede na ipagpalit sa konting halaga ang kalusugan ko. My body now is not mine alone. There's a life here that I am responsible for. Marahan kong dinantay ang kamay ko sa aking tiyan. Kapit lang baby ha? Maya-may bumaba kami ng tindahan at pumila. At di ko alam kung naglalaro lang ba ang tadhana nang mahagip ng tingin ko si Anton. Kahit hindi naka-business suit, alam ko pa rin na si Anton yun. May kausap na isa pang lalaki at sa tingin ko kanegosyo niya. Dumoble ang kaba ko. Gusto ko na sanang umalis sa pila ngunit wala namang ibang pagbibilhan pa. The land is very huge, Edgar. We can build more houses here or apartments. Dinig kong sabi ni Anton sa kausap. Definitely, but we still need to check each piece of land from each municipality. Isa pa, hindi ba at titingnan din to ni Andre at Greco? It seems like they're out of focus. Komento ng kasama niya. My brother is insane. Namimili na ng bago niya mapapangasawa pero naghahabol naman sa babaeng gusto niya raw parusahan. And I think it's really crazy to think that woman is here. She probably not go here. Muling pahayag ni Anton. Umawang ang labi ko sa nadiskubre. Maging si Nadia humigpit ang kapit sa braso ko. Where's the mighty Andre then? Siya ay hinahagupit. Komentong muli nito sa kasama niya. Oh, I guess this pain reliever is enough? Mabilis ako nagyoko at sumiksik kay Nadia na makitang palabas na ang mga to ng drugstore. Doon ko lang natanto na negosyo ang pontere nila ngunit itong si Andre, pilit akong hinahanap. For what? To punish me and cast me off on that island? Nailing ako at ramdam ang pag-usbong ng galit sa damdamin ko. Paano pagka nalaman niyang buntis ako at siyang ama? Kukunin ang bata at ilalayo sa akin? Hindi ako papayag. Hindi ko yun mapapayagan. Mas tumindi ang kagustuhan ko na magtago. Naisip kong lumipat na ibang probinsya ngunit di kakasya ang pera ko. Di naman siguro sila magtatagal dito eh. Nang makabili ng gamot, nagpasya kaming kumain sa kantina upang pansamantalang makapagpahinga na rin. Nilikas na ba tayo, Bubbles? Biro ni Nadia. Bagsak ang balikat, sumimsim ako ng tubig. Inisip anong mas magandang gawin. Bakit kasi di nalang pagtuunan ng pansin ni Andre si Zebby or Sam? Bakit kailangan pa akong habulin? Tumawa na mahina si Nadia. Haba ng hair mo sis, baka itatali ka sa kama habang buhay. Manahimik ka nga. Singhal ko sa kanya. Napanguso to at umirap. Baka lang naman. Bakit pa ba kasi mag-aaksay ng oras na hanapin ka? Ingos nito. Yan din nga ang tanong ko. Sabay kaming nailing at problemado. Pero ayoko munang masyadong isipin at magpaka-stress kay Andre. Basta ngayon ang bala ko mag-resign. At kung di ba naman natunton ang bahay kubo namin ay doon na muna kami pansamantala. Ano na? Uuwi na tayo? Anito kalaunan. Di na muna. Hintayin natin maghapon o maggabi. Siguro naman wala na sila sa labas ng mga oras na yon. Ganon nga ang binalak namin. Naratili kami sa labas. Naghintay ako ng alas 3 ng hapon bago tinungo ang maliit na kainan para mag-resign. Malungkot pa si Ira nang datnan ko doon. Di mabitawan ang braso ko habang si Miss Mildred na may nakahalukip-kip. Bakit naman agad, Bubbles? Tanong ni Ira. Nagdalawang isip akong sumagot. Ayoko rin kasing ipagsabing buntis ako. Mas mabuti na nag-iingat kaysa mapahamak. Personal na dahilan, Ira. Kapag maayos na, baka pasyalan kita rito. Kahit paayaw nito ay napilitan siyang tumango at pakawalan ako. Hinintay lang abutan ako ng sahod ni Miss Mildred bago kami umalis ni Nadia. Naghintay pa kami ng sasakyan palabas. Di naman nagtagal at nakasakay kami. Basta, bawal ka muna magtrabaho. Sa bahay ka muna matulog buong araw. Anito kung kaya't pinanlakihan ko siya na mata. Mag-ingat ka. Ang sinabi lang ng Tora Nadia. Bed rest. Yon ang sinabi niya, Bubbles. Bed means kama. Rest means tulog. Matulog ka buong araw? Baliw. Putol ko sa sasabihin nito. Nagmaktol siya ngunit napangiti ako. Mabuti na lang may Nadia sa tabi ko. Di ko alam ano pang gagawin ko kung wala siya rito eh. Hindi kita papagalawin, my friend. Aniya pang muli. Nasa ganon kaming usapan ng tumigil ng tricycle. Ako nga ang nagbayad at di na pinansin ng kaibigan. Ngunit siya rin mismo ang kumapit sa braso ko.
Siyempre kapag napahamak niyang inaanak ko, mapapahamak ka na rin. Ayokong mawala ng kaibigan. Kunwari pa tong umiyak kahit hinampas ko ng mahina sa braso. Ang OA mo, Nadia. Sino ba namang baliw ang papahamak ng sarili niya? Siyempre, hindi ako. Inirapan ko siya at mauuna na sanang maglakad. Ngunit nang mapunta sa unahan ng paningin ko, halos matulos na ako sa kinatatayuan. Inirapan ko siya at nauna na sa paglalakad. Nanlamig ako matapos kong makita si Baron, Anton at Mr. Gueco na kausap si Aling Glenda. Tingin ko nga maging si Nadia ay natigilan sa kaba. Tumindi ang kapit ko sa braso niya at mas naroon na mapalingon sa amin si Aling Glenda at senyasan kami. Lagot, Nadia. Mahinang bigkas ko. Magtago ka, Angeline. Sarkastikong sagot nito kaya naman nahampas ko siya sa braso. Baliw. Inirapan ko siya bago lumingali nga sa paligid ngunit wala namang mapagtataguan bukod sa payat na puno. No choice ako at inilang hakbang na lamang iyon. Kahit alam kong bagya akong kita at pilit kong pinagkasyang sarili. Just hold on, baby. Hindi ko hahayang mahanap tayo ng bugok mong tatay. Bulong ko habang hinahaplos ko ang impis kong tiyan. Sa muling pagsilip ko ay halos kumawala ang puso ko sa kaba matapos makitang kausap na nila si Nadia. Just in case, miss. If you happen to see her, please notify us. Anito na inabutan pa ng calling card si Nadia. Alanganing tumawang kaibigan at mukha tong tensyonado, lalo na namanginig ang kamay nito matapos kunin ang card. Sige po, pero mukha pong malabong magpunta dito yan. Mukha pong walang direksyon ng itsura. Komento pa nito. Inis akong pumikit at gusto siyang sabunutan sa sinabi tungkol sa akin. My boss is furious. Hindi pwedeng hindi mahanap si Miss Di Masupil. Ani pa ni Baron? Napasimangot ako at gusto na lang isampa si Andre. Bakit pa kasi pinanganak ang lalaking yon? Nailing ako ngunit nagmulat ng mata at otomatikong namilog ang mga yon matapos masalubong ang tusong tingin ni Gueco. Pinanlamigan ako at tila tumigil sa pagtibok ang puso ko. Kita ko sinulyapan niyang hawak na cellphone ni Baron bago ko maling tiningnan. Pilit kong siniksik ang sarili sa puno at alam kong anumang oras magsasalita na ito. Di malabong ituro niya ako lalo na't kaibigan siya ni Andre. Takot man muli ko silang sinilip. Kausap na ni Gueco sila Anton. Sumilay ang ngisi nito bago ko pasimpleng sinulyapan. We're wasting our time here. Let Andre go crazy thinking where she is. This place is not her choice. Ani Gueco bago muling ngumisi. Nakahinga ako ng maayos. Nagpapasalamat akong di niya ako tinuro ngunit nagdududa ako kung bakit niya ginawa yon. Kagaya kay Aldrin, hindi nila sinabing nakita ko kahit na nakaharap ko na sila. Dapat pinag-usapan na natin ang negosyo at hindi itong inaatupag natin. Muling sabi ni Anton bago sila tuluyang umalis. Sinundan ko sila ng tingin at nakahinga na maayos nang di na lumingon pa si Gueco. Maging ang sasakyan nila ay tinanong ko. Pinapangako kung hindi kami mahahanap ni Andre. Mabaliw na siya kakahanap. Hindi ko na problema yon. Gumisi ako sa naisip bago nilapitan si Nadia. Umingos to at pinasadahan ng tingin na tila ba isang obra maestra. Iparansom kaya kita kay Mr. Andre. Tapos nga, worth 1 million. Magtigil ka. Di lang 1 milyon ang halaga ko. Kung ipaparansom mo ko, buong kumpanya ang hingin mo. Inirapan niya ako tumangka sa braso ko. Asa ka naman. Itatapon ka lang nun. Sagot nito kaya tinampal ko ang braso niya. Imbes magalit to, sabay pa kaming natawa. Sa mga ganitong panahon talaga kung wala kang pamilya, mas maganda may totoo kang kaibigan. Hindi peke at hindi ka iiwanan. Hindi ba ako nakilala ni Aling Glenda sa picture? Ba't parang di niya nasabi kila Anton na umuupa tayo dito? Takang tanong ko. Kahit bago pa lang kami dito, sigurado naman ako na kabisado na ni Aling Glenda ang itsura naming dalawa ni Nadia. Paano ka makikilala kung mukha ka namang sabog doon? Sabog yung buhok mo, may laway ka pa sa pisngi at wala ka pa yatang damit doon. Buwelta nito. Umawang ang labi ko matapos maisip na si Andre ang kumuha ng darawan. Huwag mong sabing nakahiga pa ako sa kama. Binuksan niya ang kubo at namewang sa harap. Exactly. Galing yata kay sa tsuktsakan ng litratong yun eh. Ay nako, kakaya tuloy sabing kaibigan kita. Tapos imagine, yun nga ang pinapakitang picture ni na Baron? Litanya nito bago humalakak. Para pang laban ng itsura mo roon, Angeline. Muli siyang humalakak na kinapula ng pisngi ko. Nanggigigil ako hindi kay Nadia kundi kay Andre.
Hindi ko naman alam na kinunan ako nito ng litrato. At ang walang hiya, yun pa talaga, ang pinapagamit niya kina Anton, imbes na yung picture ko sa resume. Napasibangot ako at gustong sumigaw sa inis. Isipin nilang na maraming taong nakakita noon, iba na rin ang iisipin. Tapos idagdag pang nakasave yan sa cellphone ni na Anton at ni Baron.